Ayun, okay. KGX, kamusta kayong lahat? At check natin yung nangyari sa Bitcoin. Ako medyo ano lang ha. Syempre ano no, may spot tayo pero honest opinion ha. Honest opinion, no? May spot tayo. Ito yung spot natin, pakita ko sa inyo. Ayan. Worth 414. So kung mapapansin nyo kahapon nasa 440 yan. No? 440. Laglag tayo mga lodi, no? Kung titingnan natin. Ay hindi, di ba pala natin spot, no? Yan, ito yung spot natin 399, no? So from 440 no to 399. Kung mapapansin natin, ang laki ng binagsak, no? Oo, may positive tayo. Kung mapapansin niyo, sabi ko nga sa inyo, KGX nangangamba ka ba? No? Kung titingnan natin, ako kung tatanungin niyo ako, hindi pa. Bakit ako hindi nangangamba? Kasi una, yes, sa Dogecoin, kung mapapansin niyo, negative 3,000 or negative 4,000 tayo. Pero kay ETH, kung mapapansin nyo, di ba, tulad ng sinabi ko nung isang araw, no, positive 78,000 tayo kay ETH, pero nasa 130. Or kasi nung nakaraan, 155 ang profit natin, 130. Bakit 130 yan? Kasi nagsimula tayo mag-trade ng 230. And then after no, nag-trade tayo na nag-trade, huminto tayo sa 270, 40. So talagang ano yan, nag-buy and sell tayo that time. So kung mapapansin nyo, 78 kasi dito na tayo bumili. Okay? And then nung after nyan, magkano na yung kinita mo hanggang ngayon? So 78,000 yung kinikita natin kay ETH. No, ba't hindi ako tawag dito? Bakit hindi ako kinakabahan? Kasi una, ito pa yun eh. Ito pa yung hawak ko ngayon eh, no? Si 78 tsaka si 2,000 ni SLP, di ba? So almost nasa 80,000 pa tayo. Minus mo si 3,900 or minus mo si 4,000 is nasa 76 pa ang pinaka profit natin or nasa 130 kasi nga nakatago yung profit yan eh kasi nga tulad ng sinabi ko nag-buy and sell tayo. So yun lang yung sinasabi natin. Kaya hindi pa ako talaga totally nag-worry, di ba? Hindi ako nag-worry diyan kasi nga una profit ka pa, di ba? So mag-hold lang ako and then ang layo pa naman ang break even natin, di ba? Sobrang layo pa niyan. So bago tayo mag-break even, marami pang pwede mangyari. Baka if ever, di ba? Kapag break even, doon na tayo mag-TP or baka hindi pa ako mag-TP siguro after 30% na laglag ng margin natin ay ng investment natin, baka doon na tayo mag-TP. Pero eto, hahayaan muna natin 'yan. Sabi nga natin, dito malalaman kung talagang meron kang golden hand na tinatawag, maniniwala ka ba sa bull run or hanggang dyan na lang. Ako, sabi ko nga sa inyo, ba't natin ginawa tong investment na to kung alam niyo na? Kasi una, hindi naman na dapat ako mag-i-invest, di ba? Kaya lang, gumawa tayo ng experiment na merong mid-bull run investment na kung saan, ano yung kukunin natin? Sila yung mga hindi pa nagpa-parabolic. Subukan natin mag-invest doon sa mga hindi pa nagpa-parabolic. So, ayun yung ginawa natin. So far, umangat naman at nag-successful naman tayo. Diba? So, next, balik tayo ngayon sa BTC mga lodi. Sa mga wala pang BitGet mga idol, gamitin nyo yung link natin sa description. Tapos sabay, malapit ako gumawa ng Telegram. I think, baka sa Sabado gumawa ako ng Telegram. Make sure lang na lahat kayo is nasa BitGet account kasi doon gagawa tayo ng mga events na magaganda. Sabi ko nga susubukan natin kahit monthly na giveaways, no? Na basta pag may Telegram na, doon na natin i-announce lahat, okay? And then kung mapapansin nyo, meron ako sinishare lagi, no? May sinishare ako lagi kasi nabibilib ako sa taong to. Ito, si Dr. Momentum. Ito, ayan, si Dr. Momentum, bago lang siya sa page, no? Kung titingnan nyo, 362 followers. Pero alam nyo, lahat ng lahat ng sinasabi niya dito, informative. Para sa mga bago talaga, no? Kung bago ka sa crypto, panoorin nyo to. Ang dami mo matututunan dito. Kay Dr. Momentum, katulad nito. For example, ayan, pati niya SLP, pati mga trades, pati Dr. Momentum Pre-Technical Analysis 101, 3 kinds of trends sa crypto, nandiyan dyan, si uptrend, si downtrend, tsaka si sideways. Kumbaga nandiyan dyan, kumbaga sabi ko nga sa inyo, maganda siyang panoorin. Ako hindi ko siya kilala ha. Hindi ko siya kilala pero natutuwa ako sa mga ganitong influencer, di ba? So kung titingnan natin kumbaga walang promotion, yung kumbaga walang bayad na promotion pero natutuwa ako dito, no? Kaya nga tingnan nyo, pati followers ko gusto ko tawag dito, mapakinggan siya kasi nga very informative yung sinasabi niya. Okay? So ito,
Kung mapapansin natin, ito yung topic, isang topic natin bago tayo pumunta sa graph, no? Kung titingnan nyo, liquidated, no? 1.7 billion wipe out, no? As Bitcoin dip below 95 USDT. Okay. So, kung mapapansin natin dito, imposible sa 1.7 billion na yan, walang pro. 'Di ba? Walang pro trader, 'di ba? Imposible sa 1.7 billion na na-wipe, walang pro trader diyan, puro walang alam sa crypto yung mga na-wipe na yan, 'di ba? So, lahat yan, panigurado meron yan, mga idol, no? Merong mga pro crypto na na-wipe diyan sa 1.7 billion na yan, 'di ba? So, sabi ko nga nung nag-post ako kung titingnan niyo yung post ko isa ako dyan, no? Sabi kong gano'n, kasama ako dito, NIR and TRX. Kasama din ba kayo? Meaning talagang gano'n ang buhay sa crypto. Ultimo mga super pro na susunog din. Ako pa kaya? Sabi ko, ako pa kaya na ang alam ko lang is ibigay sa inyo kung ano yung mga hindi pa nagpa-parabolic, hindi pa nagbe-breakout, di ba? So, hindi natin masabi di ba? Hindi natin masabi, pero tulad ng sinabi ko, imposibleng walang pro dito. 'Di ba? Kahit pro nasusunog mga lodi, no? So kung titingnan natin dito, no? Balik tayo dito sa margin natin pagdating sa BTC. Tingnan niyo 'to Tingnan niyo 'to. Ayan. Sa 4 hours time frame, kung titingnan niyo 4 hours time frame or sa 1 day time frame na lang tayo. 1 day time frame. Ayan. Ito yung sinabi ko sa inyo na at least reliable, no? Kung titingnan nyo, bumagsak siya dito sa area na to, sabi ko pa nga naka-hold siya sa support kahapon. Kung mapapansin nyo, nung pagbagsak, ang sabi natin kahapon, hindi pa nga parang breakout na nga siya pero hintayin natin yung candle dito. Narinig nyo ba kahapon yon? Diba? Hintayin natin yung candle dito and then, tignan nyo, nung nagkaroon ng isang candle, eto siya. Pero alam mo ako, medyo ako dito, kinakabahan ako kasi katulad nito, tingnan nyo to tong area na to. Umabot siya hanggang halos magna 94 di ba? Umabot siya ng ganoon, pero tulad ng sinabi ko sa inyo, once na nagkaroon ng breakout dito, na-confirm yung breakout, no? Hindi ako nagtitiwala na biglang lilipad diyan, no? Titingnan ko kung anong possible mangyari, baka biglang mag-down pa yan. Kaya hindi ako kinakabahan Kumbaga parang kinakabahan ako kasi possible pwedeng kunin yan Pwedeng kunin pa rin si 90. Pwedeng kunin si 85, 'di ba? 86 or 85, 'di ba? Pero ito yung mismong idol na to, no? Yung mismong idol na yan. Pumunta dito, no? 99 or something na I don't know, 102 kasi ito pwede mo siyang iusog Ayan, no? Try natin. Pwede mo siyang iusog. Ngayon, ano yung kailangan niyang i-break? Etong area na to. Si 96.7. So, once na na-break niya si 96.7, possible magkaroon ng drop. Or, possible kung ma-break niya ulit to si 99, possible makuha ulit si 100. Or, possible kapag nakuha niya si 100, kailangan niyang i-break si 102. Parang ganun siya. Yun yung nakikita ko dito. So far, kung ibabalik natin yung resistance ko, yung mismong guhit natin na nakaraan, ayan, medyo siya, ako alarming ako dito. Kasi baka mamaya, alas 10, gumalaw ang market, pwede mag-drop. Or, pwede niyang kunin to, si 99. So, pag nakuha niya yan, possible. May lilipad, 'di ba? Kahit paano. And then, pasensya na, medyo nawawala ako kasi nasasamit ako, no? May nakakaalala yata sa akin. Pwede ba kayo magbigay ng number? Okay. So next, pwede tayong mag-check ulit, no? Ano pa ba yung pwede nating i-check ngayon? Teka. Sorry. ETH, eto. Okay, ETH. Kung mapapansin natin, ETH. Kung titingnan natin sa 1 day time frame, no? Ito siya. Possible na bigay nga natin yung isa. Meron akong isang ginuhitan Meron akong isang ginuhitan na area na yon sa 1 day time frame. Kung ibababa mo to, no? Tong area na yan, na ganyan.
Yan. I don't think na ang area ko kasi kahapon medyo tinaas natin ng konti. Pero kung titingnan natin tong area na to, saktong-sakto siya dito sa bounce na to. Possible, no? Possible. Bago niya kunin yan, no? Bago magkaroon ng drop, kailangan niya muna kunin tong area na to. Kailangan makuha niya muna yan, bumaba muna yan. And then dito sa 3,582. So pag nakuha niya si 3,582, possible makuha niya si 3,355. Okay? So ako medyo safe ako sa spot ngayon, pero dito hindi pa ako safe dito ngayon. Kumbaga parang nagdadalawang isip pa ako dito, hindi pa yung tulad nung medyo sure ball ako na parang sabi ko pa nga lilipad na to ng 4,000, 'di ba? Lagi niyo nakikita sa Facebook 'yon. Pero ngayon dito, syempre tulad ng sinasabi ko, kahit mag-break sabi ko kahit mag-breakout parang ito nag-post ako dito. Ayan, ito. Post ko sa ETH, kung mapapansin nyo, ito yung isang post ko sa ETH na kung saan, tingnan nyo ito siya ngayon. Yan yung area na yan. Medyo okay siya. Medyo hindi siya breakout. So kung titingnan natin, sige, punta tayo sa, I think 1 day time frame. Yan. Nasaan ba yun? I think 1 week. 1 week yata. 1 week yung ginawa ko doon. Teka, check lang natin. 1 week time frame itong ginawa natin mga lods, no? Yan. Bakit ba, no? Yan. Kung titignan nyo, ayan, no? Hindi siya talaga totally breakout, Diba? Kailangan ma-break niya muna yan. So, 361, nandito sa area na to. Pag bumagsak ng 361, I think 350, tapos pumunta siya dito sa area na to, no? Pumunta siya dyan sa area na yan. Yung parang magkaroon ng candle doon sa below, doon sa pinaka-resistance, possible mag-drop pa yan. Di ba? Tulad ng sinabi ko, maraming pwedeng mangyari, no? Maraming pwedeng mangyari sa crypto. Pagka nakita nyo kasi itong BTC, doon sa 1 month time frame, ito yung lagi kong sinasabi Ito yung lagi kong sinasama sa vlog, di ba? Ito. Kasi, kung mapapansin nyo, from 10K to 58. So may 48 ka. And then ngayon, kung titingnan natin dito sa area na to, from sabihin na natin 52, 'di ba? From 54 to 105. Kung titingnan nyo, from 54 to 105. So lagpas na siya doon sa nakita natin dito sa area na to, itong last year, no? So 48 lang dito, dito naman nasa 50 ka na. Umangat ka na ng 50,000. So, possible, kung titingnan nyo, yung nangyaring drop na to, no? Ito. Yung nangyaring drop na yan, at ito, is January siya. Sa atin, yung nangyaring to, tingnan nyo from 28 to 40. So, 40 yan to, ilan ang dinrop? 33. So, 7K ang dinrop niya. So ngayon, kung titingnan nyo ngayon si BTC ito ano lang to, konting analysis lang, no? Konting analysis lang tayo. Kung titingnan natin si BTC ngayon, no? Sa 4 hours time frame, sabihin na natin 4 hours, hindi, sa 1 day na lang tayo. Sa 1 day, yan. Kung titingnan natin, monthly pala, sorry. Monthly, ito siya. Kung titingnan natin, tong area na to, no? From dito, so 104 to 97. So kung titingnan nyo, nasa 7K na rin siya. Diba? Umabot pa siya ng 95 below. So nasa 100, sabihin mo ng 9K ang binagsak ni BTC. I think ito yung nangyari ng January na nangyayari ngayong December. So possible, ngayon possible lang sa akin possible kung uulitin niya yung history, sabihin na natin hindi naman nauulit ang history, pero nagra-rhyme. So ngayon, kung uulitin niya to, no? Uulitin niya tong area na to, bumagsak na siya, possible mag-maintain siya dyan, or possible bigla siyang lumipad. Diba? Kasi ako tinitingnan ko yung nangyari ng December O sabihin na nating 1 week time frame. Medyo talagang sabi ko nga sa inyo, on the spot ako mag-analyze, no? Kaya sabi ko nga, mas okay na yung sabay-sabay tayo, diba? Hindi naman masama Kasi kung titingnan natin, no? Nung 20
2020, December, eto siya. Ano ba ngayon? December 12. Nagkaroon ng lipad. Pero lumipad lang siya ng area na to, tong December 12, hanggang December 14. Pero dito, kung titingnan nyo, sa December 21, nagkaroon siya ng lipad and then bumagsak. From 29 to 26, 3 lang yan. Diba? 3 lang siya. Pero kung titingnan nyo naman, bandang January, no? Bandang January, ayun siya. Dito siya nagkaroon ng drop. Ang pinagkaiba lang, no? Ang pinagkaiba lang niya, yung drop na nangyari is ano siya? One day. One day drop. Dito, nagkaroon ng drop from here, no? From 39 to 32. So possible din, possible na January ang nakikita kong parang hindi nauulit ang history pero sabi nga nila sumasabay sa rhyme, 'di ba? So, eto 'yon kasi nga una sa lahat lumipad na ng sobrang taas si Bitcoin. Pero panahon na para magkaroon siya ng correction. 'Yun yung napapansin ko lang. Hindi financial advice pero tulad ng sinabi ko sa inyo, parang kinakabahan nga ako kay Bitoy. No, parang kinakabahan nga ako kay Bitoy. Once na hindi niya makuha tong area na to, si 99 or etong support natin ngayon na si 98,200, possible mamanatili muna yan dyan sa ilalim. Possible ah. Pasensya na, medyo magulo kasi on the spot On the spot yung chine-check natin di ba? Kaya nga ang importante for me ngayon, spot lang. Ngayon, hindi, tulad na sinabi ko nga sa inyo dati, di ba? Breakout si BTC ng 96.30, 96.300, naalala nyo yun 96.300 to 96.800. Pero hindi ako mag-long. Di ba sabi ko yun? And then na breakout yun, pumalo ng 104. Di ba? So, hindi pa rin ako nag-long doon. No? Kahit nga short hindi ako. Kasi, grabe yung galaw ng market. Grabe yung galaw pagdating sa institution. Isang benta nila, grabe yung laglag, di ba? So, yun lang yung sa akin mga idol So, don't get me wrong, pero tulad niya ng sinabi ko, nandito lang ako para mag-analyze ng sarili ko, no? Hindi yung gaya-gaya lang tayo dun sa iba, 'di ba? Sa akin, gusto ko makita ninyo kung paano lang, 'di ba? So ito naman, kung mapapansin natin, ETH, no? Medyo pumasok ulit siya sa support natin, pero hindi pa to confirm kasi hindi mukhang confirm to. Possible baka lumipad si Ethereum ulit, no? Ito yung nakikita ko lang pero once na bumaba siya dito sa support na to, possible din bumaba. So far ngayon, mas lamang yung uptrend nito. Ito yung napapansin ko dyan. Mas lamang yung uptrend ni ETH ngayon, no? Yun lang sa ngayon KGX at pasensya na at medyo magulo lang yung update natin pero tulad ng sinabi ko, walang 100% sa crypto. I think kahit yung mga malulupit, kahit yung mga pro is nasusunog din. Okay? So tandaan natin, itong area na to is 3,711 possible, pwedeng mag-drop. Pero ito ngayon, so far, breakout siya, kahit pa paano magpapakita siya for me ng uptrend. So depende na lang depende na lang. Mas lamang yung uptrend sa akin kaysa sa dito sa area na to. Okay? So once na pumasok naman dito sa area na yan, possible bumaba. Possible kunin ulit si 3,600 to 3,500. Okay? Saludo sa lahat KGX at magandang gabi sa inyo.